Nasaan ka na? Akala ko kanina hindi ka papasok. Kasi parang mga 6 something ba yun? O 7, parang nakita kita nakahiga pa. Natamad pa kasi ako umahamon. Yung mas masarap matulog pag weekdays kaysa sa weekend. Good morning! Toner. Look, my face is still red, but it's okay. Pero hindi na siya masakit. Hindi kagaya kagabi. OMG! I'm supposed to be on a holiday today. Wala pala akong pasok today. Dapat natulog pa ako. Kaya pala feeling ko, ang sarap pa matulog. Ano ba yan? Wala na yung antok ko. Di na ako makakatulog ulit. Holiday nga pala, holiday. Kaya pala sabi ko, Feb to holiday. Tapos tiningnan ko yung mga ka-teammate ko, lahat sila naka-oh. Buti na lang hindi pa ako nagta-time in. Pero, mag-work pa rin akong konti. Mag-check ako ng emails, tsaka mag-send ako ng invites. Pero, the rest of the day is rest! Whoa! What a nice start of February. Okay, so today is Monday, Feb 2. And of course, Monday may pasok weekday na. I was expecting it was just some boring Monday, boring weekday, work day. Pero turns out, holiday pala talaga, as in, typo sa amin, ganun. So, dapat pala, nagsimba na lang ako ngayon if I just plan better. But, okay lang. At least wala tayong gagawin today kundi humilata. So, it's just gonna be a boring day. Magwo-work lang ako ng konti. Konti lang. Grabe, parang it's the first time na magli-leave ako on a Malaysian holiday. Kasi usually, nag-work lang talaga ako. Tapos I used that holiday sa ibang days as kapalit, as compensation for that day. Parang compensation leave, ganon. Parang, oh my gosh, that's why I didn't prepare for this. Yay! I'm done for today! Perfect! OMG. You know what? Oo nga pala. It's my 8th work anniversary for today.
So, for today's anniversary, wala tayong gagawin. Kundi humilata. Hindi ko alam. Usually, when there's celebration like anniversaries or birthday, ang nilulook forward ko parate is cake. Cake, cake, cake. Kaso, hindi ako nakabili ng cake kahapon sa pavilion. Kaya pala minamat ako yung masarap na cake doon na mukhang kakaiba. Tapos, parang ang sarap niya lang i-display. Ganon. So, hindi ko siya binili. Kasi nga parang ang ganda niya lang i-display. So, baka ma-expire lang siya. Alam niyo ba na journaling really makes people sane? Since today is lazy day, and super excited talaga ako na gawin tong activity book na to, kasi mahilig ako sa mga ganon. Yun yung gagawin ko. Ito is yung nabili ko nung Friday. Ito siya. Tapos makikita nyo dito meron siyang 24 pages. So 8, ibig sabihin yan yung 8 na canvas or platform. So 'di ba? Marunong ako magbasa ng ano ba to? Chinese. Anyways, so ito nga siya. So meron siyang stickers, 16 sets of stickers. Yan, 16 yan. Tapos meron siyang 8 canvas or 8 landscape or yeah, ganon. Tapos each of them have different designs. Ayan, makikita nyo dito, yan dito. Tapos ayan, pwede nyo rin siyang tanggalin pero I don't see the reason kung bakit mo siya tatanggalin. But yeah, whatever. So dito merong each itong 16 na to, so each set have 2 stickers. Ayan, natanggal na nga yung isa. So andito yung parang paggagayahan nyo, and these are the pieces that you will actually use, and then you have to put them dito sa platform natin. So yun yung gagawin ko. So first time kong gagawin to, and sana magawa ko siya ng maayos. Mali. Ay. Hirap pala nito, besh. Hindi pala pwede perfectionist dito. Yan. Ay, teka lang naman, be. Dikit ka naman ng dikit. Tama ba yung nilagay ko? Ah, okay. Ay, mali ako. Ano ka ba? Mouse ka ba? Ayan, basta meron siyang cola and burger. Actually, ang ganda ng concept na to ng bahay, ay ng kwarto. Or parang studio unit. You know? In-elevate niya lang yung kama niya. Tapos, naglagay siya ng hagdan. Dito ka sa piling ko. O, dito ka lang. Dito ka lang. Bugs! Finish! Ito yung paggagayahan. Tapos, ito na siya ngayon. Etong activity na to is hindi siya pwede sa mga perfectionist. I mean, siguro, oo, pwede. Pero, siguro yung tinagal ko, mga 30 minutes ata akong gumawa. Siguro sa mga super over perfectionist, siguro mga isang oras to. Unless na perfect na nila. So, they're the perfect perfectionist. Wow. So, since nag-enjoy ako, gumawa pa ako ng isa. Ito siya. And, ito na siya. Tada! So cute! Right! Ah! Time check. 11:46 na.
Tapos wala akong planong bumaba kasi, bakit? Sarado din naman yung mga tindahan. So, meron akong biniling takoyaki kagabi, di ba? Tadan! Kinain ko lang yung dalawa kasi parang feeling ko nagugutom ako. So, ngayon, yun yung kakainin ko. Initin ko lang siya. Tapos, mamaya pag naisipan ko ulit kumain, edi pipili ako. Tadan! Wala siyang mayonnaise. Dahil naalala ko, meron naman akong Kewpie. So, ito lang din yung nilalagay nila. Japanese mayo. Kaso lang, when I checked, nakalagay yung expiry niya. So, I'm not sure if it's May 1 or it's January 5. So, to be sure, hindi ko na lang siya ginamit. Out of curiosity, I asked Copilot kung expired na nga ba siya. Then 01 is the year. So, that's 2023. So, sabi daw, 2023, January 26 siya na produce yung production. Tapos sabi niya, ang expiration nun is 1 year lang. So, does that mean 2024 expired na? Tapos last year, ginagamit ko pa siya, which is 2025. Sobrang weird talaga. So, for safety, tinapon ko na lang. Good thing masarap pa rin naman yung takoyaki kahit na wala siya ng Japanese mayo. Grabe, sobrang like fan talaga ako ng takoyaki, ganun. Tapos, nakakabusog kasi siya. Kaya kahit parang ilang pieces lang, parang solve ka na. Ganun. Kain! I just finished yung takoyaki and now it's time for dessert. And that is the cookie. So ito yung kinakain ko kahapon. Oops, sara natin. Ito yung kinakain ko kahapon, but then hindi ko siya naubos kasi parang feeling ko nabusog na ako. Alam mo yun? So ngayon, kailangan ko na siyang i-consume. Kain! But it's good. It's a good start. At saka ang ganda ng slice ni ano. And sore. So good. Duo na! Duo! Galit ka ba sa akin? I-try mo lang kasi pag hindi mo nagustuhan, first of all, you're not indispensable. Yeah. Hindi ka nila mamimiss, hindi ka nila hahanapin, makakalimutan ka nila. So sabi, hindi naman natin alam kung magiging successful ka dyan. Try mo lang. Mindset ba? Mindset. Basically, what I'm saying is, I think you need a certain level of exposure and experience with life. Is it really just empathy? Is it really just imagination or immersion? Parang what, sunshine? Parang, I feel like we have those commonalities na feeling ko nakakatulong when you're trying to be somebody else. And yeah, empathy, and that's why I feel like empathy is really the strongest. And I guess imagination plays a part as well. I mean, we were all kids once. We all... Kapag nag-play ako ng kontrabida role, yeah, first kontrabida role ko, Irene Shu, yung Can't Buy Me Love. Kung paano ko ba siya? Kasi hindi na minsan hindi na totoo. Yeah. Every one of us, we all think that we're all victims of this. You don't know that you're a bad person. You don't know na meron ka nang nasasaktan. Ang alam mo lang, nasasaktan ka. Just so I can go back to myself, see my family, spend time with my friends, still Kayla, I'm still myself. Parang it just brings me back to that point. And parang I'm able to center myself. Ganun lang. Yahin na kami. Uwi ka na? Yes. Ako iniisip ko kung bababa ako. Para, Bumili ng pagkain. ito na yung pagkain. Ha? Yes. Punta ka na. Okay. Grabe, tamad na tamad talaga ako. Pero alam mo yun, kailangan kong bumaba kasi
one way or another, kailangan kong kumain. Tsaka kanina, medyo naramdaman kong kumulo yung tiyan ko. But then, mas lumamang yung katamaran ko. Kaya, ayun, humiga at napikit muna ako. So, tingnan niyo, mukha akong may mask. Para ako nag-sunbathing, tapos ganito. Yan lang yung exposed. Nakaganyan ako sa araw. Nakakaloka. Actually, pinag-iisipan ko pa if bibili ba ako ng cake. But then, etong nanay ko nag-chat. Sabi niya, bibili ka ba ng cake? Tapos I was like, okay, sige, bibili na nga lang ako. Kasi alam niya na favorite ko yung cake. And actually, parehas kami. We both like cakes. Let's see here if may cake tayong magustuhan. King of Rocher, blueberry, strawberry danish, burnt cheesecake. Parang sarap ng burnt cheesecake nila. Tsaka tiramisu. Ay, ang cute naman ito. May matcha cream cheese pudding. Ooh, so elegant. So, titingin muna ako sa kabila para meron akong option. Options. Ganun. So, dito naman, available nila. Ooh, may raspberry. Pero parang hindi ko bet. Ito naman, pistachio. May burnt cheesecake din sila. And tiramisu. So promising naman this. But this one is coffee. Baka hindi na naman ako makatulog. Pero mukhang masarap yung burnt cheesecake. Ito na ako bibili. Kasi I think wala na naman akong ibang. Ay! Alam ko na. Sa Zeus Coffee nga pala, meron din cakes. So, I'ma check. Ay, wala silang masyadong cake. Creamy chocolate cake, red velvet, and carrot pecan. Parang I don't like the texture of the breads. So, I think I'd go for blue. Hi, can I have one burnt cheesecake? For takeaway. Look at that. Thank you. Bye, brew. For our next stop, mag 7-Eleven tayo. We're gonna buy the carbonara. Masarap kasi yung carbonara dito sa 7-Eleven nila. Hindi ko pa na-try dyan sa Pinas, pero yung carbonara dito, okay siya, masarap siya. Ganon. Let's look for the carbonara. Chicken bolognese, shrimp aglio olio, mac and cheese, pasta jjigae, spicy cheese pasta. Oh my gosh, hindi dito yun. This one. This is what I'm telling you about. This one is good. Siyempre, hindi kompleto ang pasta kung walang tinapay. Careful. Really want cheese pasta? Instead of yung triangle na tinapay doon, ibang combo yung bibilhin ko. This combo. So, cheese, chicken, burger. Tapos may Slurpee siya na combo. So, since hindi nga uso dito ang mga plastic, I have to put this dito sa binili ko para less yung bitbit ko. So much for not eating. Now we have a lot. Ta-da! The cake. And then the burger. And then the carbonara pasta. So now, kailangan natin silang iinit, of course. Burgs.
spaghetti lang. Ay, carbonara lang. Tapos, bumili ako ng Slurpee. Kasi nakita ko yung combo nung tinapay baga. May combo ng tinapay. Kaso, wala na pala. So, may bago silang promo na combo. Yung burger, tsaka Slurpee. So, instead na, may pwedeng burger, pwedeng hotdog. Pero instead na hotdog, burger yung binili ko. Kasi baka maging hotdog na ako eh. This is the burger. Tapos ito yung carbonara. First time ko matitikman tong burger nila. Pero itong Slurpee Burger tsaka. na kaya. Ng 7-Eleven. Pero itong Slurpee. Kita? Ha? May burger kita? May burger sila, may hotdog din sila. Hotdog, normal din. Ay. Ang sarap talaga ng carbonara nila, te. Ang mahalaga na start siya ng maayos. Kapag ka mga udada. Para walang traffic. Tikman natin yung ano niya. Burger. Mukhang promising yung burger niya. Mukhang masarap. Ano ito? Cheese chicken burger. Chicken burger? Masarap. Masarap din. In fairness. Masarap, may bago na akong favorite na combo. Margara. Mm. Margara combo na At ano itong kulay green? Slurpee. Slurpee. Alam mo, ang weird. Kasi, itong combo, $7.90. Sana? $7.90. Oo. Tapos, ang binayaran ko, $14.90. Bakit 49? Kasi yung carbonara pa. So, lumalabas yung carbonara is nasa 7 lang din. So, nakasale din yung carbonara. Kasi yung carbonara, ano siya eh, $8.90. Wow, nakatipid pa ako. Cake naman bubuksan ko. Titikman ko lang. Tada! Mukhang masarap yung burnt cheesecake nila. Masarap siya, in fairness. Alam mo ba, sabi ni Mama, buko pie daw. Buko pie daw itong kinakain ko. Nung sinendan ko siya ng picture. Okay? Oo. Buko pie daw ba? It's 7 o'clock here. And kung mapapansin nyo, yan, sa may bintana, may liwanag pa. Kasi maliwanag pa talaga. Look at that! Pa-sunset pa lang. Diba? But it's already 7 p.m. here. And of course, bago tayo bumaba, magtatapon ulit tayo ng basura. Wala akong pupunta today. It's just that I'm going to 8th floor kasi malamig na dun sa kwarto ko, and kapag malamig, nakakatamad maligo. Kaya naman naisipan kong sa 8th floor tumambay habang nanonood ng movie. Nandito na ako sa 8th floor, pero maghahanap muna ako ng pepwestohan. Sana walang tao dun sa taas. Kasi dyan masarap tumambay. Ayun! Walang tao. Nice! Akit ako dun. Malamig rin naman dito.
Pero at least, natural yung hangin. Ah, teka lang yung hanging bridge. Okay, ayan yung hanging bridge. Maiksi lang naman, pero so cool, right? So, dito ako tatambay. Look at the golden hues. And then, I got to see that view from here. Every time meron dumadaan, umuuga din. Like, OMG, is it gonna fall? Is it gonna break? Am I gonna fall down? So scary, ma. Tutulog ka ba dyan? Eh, para malambot yung upuan eh. Papainit ka lang naman. Actually, nakakaantok dito, promise. Like, sobrang payapa. Tapos ang tahimik, ha? Nakakantok ka lang pag ganyan. Tapos makita mo lang yung mga maliliit na sasakyan gumagalaw. Pabalik na tayo kasi kasi 8:30 na. We're back. Lamig, sarap. Alam niyo ba guys, may nangyari sa akin for the first time. Yung GoTime card ko was leaked. Like, merong naging transaction dun sa card na hindi ko naman ginawa. It was used to pay Google and Netflix. Pero, mabuti na lang, walang laman yung card. Like, nasa less than 300 lang siya. Tapos, yung Google subscription is around 240, 30 plus. So, hindi, mga 270, 260. So, yun yung na-deduct. Pero, yung sa Netflix, hindi na-deduct. But, it did occur. It tried, parang multiple times siya nag-try. But since hindi na enough yung balance ng card, hindi siya nag-proceed. So, I was taking a bath when that happened. And I tried to resolve it with the banker or whatever you call them. Tapos,
the only solution they gave me is to cancel the card, but I cannot kasi nga ginagamit ko siya, but not for those subscriptions kasi I don't have a Google or Netflix account. Tapos, ang advice na lang sa akin is to lock and unlock the card whenever I need to use it. Grabe, parang 200 pesos lang yung nakuha sa akin. Pero, it's not that eh. Parang, grabe, sobrang disturbing pala talaga niya na kahit hindi mo naman talaga ginagamit yung card, may access pa rin sila. Grabe, sobrang disturbing niya talaga. It's not really healthy na talaga these days. So, wala akong choice. Kailangan ko siyang i-keep in mind that when I get back to the Philippines, kailangan ko siyang palitan. Kasi that is the only way na ma-cancel or mawala yung charge na yun. Yung hindi natin alam kung baka mamaya recurring transaction pala yun eh. Diba? Kasi subscription siya. So that's scary. And wala silang option now na I could unlink the merchant from my card. I mean, will the account get automatically deducted if the card is unlocked before I even manage to transfer the money to the savings account? But then hindi nila ako mabigyan ng maayos na sagot. It's just simply a yes or no. Kaya ko na medyo nakaka-stress at nakaka-paranoid. Grabe. Parang, it's not about the 200 pesos, you know? It's about the credibility. Grabe, good night lang talaga. I thought it's just going to be a boring night, but then this thing happened. Grabe. The world really has its way to turn your boring days into unexpected one.